Hello at welcome ulit sa R Collection Station. Medyo matagal-tagal tayo na almost 2 weeks tayo na walang episode. Medyo naging busy kami. Pero ngayon makakapagsimula tayo ulit ng mga bagong toy review. Kaya bago natin start yung review ngayon, thank you pala ulit kay Ramil na pinahiram niya sa akin yung Marvel Legends niya na si Call Obsidian. Yung Build-A-Figure na to, may kasama siya o para mabuo siya, kailangan nyo makollect yung 6 na Marvel Legends na ilalagay natin yung picture dito. Yan. Check nyo na lang kung ano yung mga kinakailangan nyo na i-collect para mabuo nyo yung figure na to. So, check natin yung figure. So, ito si Call Obsidian. Kasama siya ni Thanos. Yan. Sa Endgame. So, bago natin start i-check yung figure, tignan muna natin yung sukat niya. Sukatin muna natin siya. Yung height niya nasa 9 inches. 9 inches yung height niya, kaya malaki-laki talaga yung figure na to. Tapos sa itsura pa lang niya, nagagandahan ako dun sa detail, yung scales. Mamaya i-check natin siya ng close-up para makita ninyo yung actual na figure, yung pagkaka-sculpt sa kanya, yung mga detailing, yung pagkaka-paint, pagkaka-weather, magandang maganda. Makikita natin na yung figure na to, highly detailed siya. Highly detailed siya. Yan yun. Sa mukha, kita natin yung pagkaka-sculpt sa kanya. Maganda yung sculpt ng mukha, yung detailing. Yung mata, kitang-kita. Tapos dito din yung mga scale. Ito yung texture niya dito sa arms niya, sa katawan. Maganda yung texture niya. Pati yung pagkaka-paint sa kanya, maganda din siya. Tapos yung sa back, ito kitang-kita natin yung mga scales. Ito yung sa ulo. Kamay, ganun din. Ang napansin ko na lang yung sa kamay, sana nilagyan pa nila ng mas detail yung sa kamay, dahil parang ito, isang paint lang siya, hindi na nila hinaluan. Ganun din dun sa paa. Sana yung kuko medyo mas pinulayan pa nila, pero yun lang naman. Pero maganda yung kabuuan niya. Check natin yung articulation niya. Ayan, ito pa yung palda ba. Ayan, maganda din yung pagkakagawa. Kung gusto nyo na mas lalo maging detailed, lagyan nyo na lang ng lines siya, yung marker o dry brush para mas maganda yung detail niya. Ayan. Sa articulation niya, yung head niya pwedeng ma-move left and right. Tapos pwede mong itingala, pwede nyo siyang itingala. Sa arms, ito hanggang dyan lang, nai-hinder siya nung nalilimit siya nung sa shoulders niya. Ito kasi ito pala pwede nyo naman tanggalin. Yan, may peg hole siya dyan, so doon na lang siya ikakabit. So same lang din sa kabila. Yung joints niya sa elbows, hindi siya double jointed. Tapos yung sa wrist, naiikot siya ng 360. Tapos may pivot siya, pero hindi ganun kalayo yung nagagalaw. Pati sa kabila, same lang din. Tapos torso, pwede nyo siyang i-bend ng hanggang ganyan, pwede nyo ipatungo hanggang baba. Tapos ito, movement dito, left and right. Dito kasi yung pagka yung binili nyo yung parts, dito siya kinoconnect. Ayan. Yung pwede siyang iangat hanggang dyan. Yun nga lang, dahil dun sa palda o kung ano man yung tawag dyan, pwede hanggang dyan lang siya, nalilimit siya. Tapos yung knees, double jointed naman siya, kaya wide yung range ng knees.
Tapos ito, yung ankle pivot niya, na igagalaw siya ng, yan, igagalaw siyang ganyan. Tapos na-twist nyo siya, naiikot nyo pa to. Naiikot. Kaya yung range of motion niya, maganda kahit na malaki siya, hindi nila tinipid yung articulation. Yung weapon niya, ito, medyo magaang lang, pero okay lang naman. Saktong-sakto lang siya dun sa kamay niya. Kaya kung gusto nyong i-collect yung group ni Thanos yung sa Avengers na movie, isa to sa mga kailangan nyong makuha. Yun nga lang, build a figure siya, kaya medyo mahirap minsan makakuha, medyo mahal compared dun sa iba. Pero madami naman kayo mapagkukunan. O try nyo na lang maghanap. I-compare natin siya dun sa ZD Toys na Thanos. So sa height difference, tama lang naman dahil masyadong malaki si Thanos dun sa side by side natin sila. Yan, mas malaki talaga si Call Obsidian kaysa kay Thanos. Kaya dun sa may mga ZD Toys na Thanos, sakto lang naman sila sa scale. Tama lang naman. Ngayon na-review natin yung si Call Obsidian ng Marvel Legends na build a figure. Kaya sana nag-enjoy kayo sa review na to, at saka kung gusto nyo makakuha ng mga action figures, mga Marvel Legends, mga anime, pwede nyo ding i-check yung Facebook page ko na Our Little Toy Shack. Yung link nandun sa description sa baba. Madami dong iba-ibang mga figures na pwede ninyong i-check. At saka kung di pa kayo ulit nakapag-subscribe sa channel na, pwede nyo i-click yung subscription button sa baba, pati na din yung notification button para ma-notify kayo pag may mga bago tayo na mga episode. Again, thank you for watching and see you next episode.